Lord, to the first leading privilege, Pastor, anoint humble servant, to deliver with love and message to the brethren, Lord. Hallelujah, be to God. Anoint me, Lord, to the first leading Pastor, Panginoon, ikaw mindset ng kasouth in the right of God. In Jesus' name, amen and amen, Pastor Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang pinakamataas, magpupuri, pagdaig, pagsimba, alang lamang sa ating Panginoon. Dubling pagrespeto, paggalang sa ating beloved noble pastor, Valdez Almeida. The interim prophet of our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories and golden teaching of beloved stand pastor Lina Kumal Almeida and the beloved children, the whole Almeida family. And I greet also my beloved webcast viewer, my beloved family, my beloved co-process workers, to all of you, my dear brothers, Christ, maayong gabi ikan tanan. Amen. Everybody service the Lord. At dali-un to dahil 5 minutos na lang yung preaching ko. Kaya haba ng mga istorya nila dito. Naubos, o mo. 5 minutes na lang, mga alas 9 na. Kaya 5 minutes na lang yung preaching ko. Everybody service the Lord. Praise the Lord. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal. Ang ating pag-aralan sa gabing ito ay gintong na obedience. Obedience is the first thing to do in serving the Lord. Ang pinakaunang gawin natin sa paglingkod sa Diyos ang ginatuwang na obedience, ang pagsunod. Amen? 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 After we receive Christ as our personal Savior, Lord of our life, naglingkod tayo, kailangan sumunod tayo sa Kanya upang tayo po'y pagpapalain. So obedience, napaka-importante ang pagsunod. Pagsunod, pagpasakop, mga minamahal, at pagpakumbaba, kasama po ito. Hindi ka makapagpakumbaba, hindi ka makasunod sa Diyos kung wala kang itawag na obedience. So kung palagi ka lang sumusunod sa ating Panginoon, makapagpakumbaba ka sa ating Panginoon. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Because obedience is an act or instance of obeying. Is an act, gawa ito, or instance of obeying. Mga halimbawa, example sa pagsunod. Basa natin ang Biblia, mga minamahal. In Joshua chapter 1 verse 8. The book of Joshua. This is the price of success. Itong versikulo na to, ang tawag ito, the price of success. This book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe, asa na to? To do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Palakpakan po natin, Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Libro sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 8. Ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunua, magpalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi. Aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gibuhat dinha, o gisulat dinha. Kaysa ingon ni ana, ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya makabut mo ang kauswagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay nakasulat dyan, Mamel, bakit sinasabi the price of success? Dahil pag sumunod daw tayo sa salita ng Diyos, tayo po ay magtamo ng mabuting kawakasan. Amen? Amen? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Nakinig pa kayo. Sapagkat kung magkagayoy, iyong paghiginhawain ang iyong lakad. You became prosperous. At magagayon, iyong paghiginhawain ang iyong mga lakad. At kung magagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mabuting kawakasan, success of life. Amen? Dalawa lang to, prosperity and success in our life. Yung salita ng Diyos, pag palagi natin to, huwag natin lesin sa ating isipan, sa ating mga bibig, mga minamahal.
Araw-gabi, i-meditate natin ito. Ilagay palagi ito sa isipan natin, sa ating puso, ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po'y guide natin, ito po'y mapa natin, hindi po tayo baligaw ng landas. Amen? Kung saan man tayo paroon, ito ang guide natin, ito yung compass natin, ito po ang ilaw natin, hindi po tayo matison, hindi tayo mapunta sa kadiliman, kundi lahat po na ating dadaanan ay maging maliwanag. Amen? Going in the way of success and prosperity. Kaya pag hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos, maminamahal, imbis tayo maging prosperous, ay magiginawain tayo ng ating Panginoon sa lahat ating mga lakad, no? At magagayo iyong pagiginhawain ang iyong mga lakad. Lahat nating plano, lakad sa buhay natin, tayo po ay maging prosperous, tayo po ay giginhawa. At magagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan sa buhay mo. The end of your life is success. Palakpakan po natin Diyos. So how could you reach the call of success? Kung yung sarili mo masunod. Amen? Hindi ka sumusunod sa salita ng ating Panginoon. As Christian, balang Kristiyano, wala na ibang guide sa ating buhay to reach the goal of success in life. At our life became prosperous, ang salita po ng ating Panginoon. This is the foundation of the true prosperity and success in life. Sa mag-asawa, the Word of God is the foundation of the true life marriage. Sa Kristiyano, ang Biblia, the Word of God is the foundation of our faith, is the foundation of our prosperity in our life and real success of our life. Hindi tayo magtagumpay sa ating karunungan, kaalaman sa mundong ito. Okay, tapos ka ng kuliyo, tapos ka ng college, you are great, graduate. In college, you became professional. Hindi po tayo mag-aasa dyan. Maraming professional bumagsak. Maraming nagkatapos, walang nagawa sa buhay nila. Dito po, mababasa ang Biblia, yung mga apostoles walang pinag-aralan. Amen? Yung mga apostoles walang pinag-aralan. Simpleng mga tao, mangingisda. Walang tinapos. Ngunit sumunod sila sa tawag ng Panginoon. Sila po'y pinagpapala ng Diyos. Yung mga tao marurunong sa kanila sa libutan. Mga magikiro marurunong ang tao na mamangha sa kanilang ginagawa. Ipapatong lang kamay lang sa masakit. Ang sa masakiton, gumagaling. Mga demonyo lumalayas, wagpatong ng kamay lang. Sabi ng mga bularyo, bibilihin ko yan, Pedro, ang karunungan, kalaman at kapangyarihan galing sa iyo. Nung ipatong ko lang aking kamay sa may mga taong demonyo lalayas. Sabi ni Pedro, ikaw ang puno ng kapaitan na tao, kasalanan, hindi mo kaya bibilhin ng salapi ang kapangyarihan gasa galing sa Diyos. Sabi ng mga tao doon sa mga apostoles, itong mga tao, mga bulok, mga bobo, walang pinag-aralan. Ngunit mga minamahal, ang kapangyarihan Diyos kasama nila. The true prosperity and success in the life sa lahat ng lakad nila, sila po'y naging prosperous, naging maginhawa sila. Sa lahat ng buhay nila, naging successful sila. Tinamahan sila ng Diyos hanggang sa dulo ng kamatayan. Bakit po? Sumusunod sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga tao sa Biblia, the great men in the Bible, the great heroes of faith, tinawag sa great men in the Bible and the great heroes of faith in the Bible. Si Abraham, si Moses, lahat ng mga tao, si Joshua, naging prosperity, ang buhay naging success sila sa buhay na bakit po? Sumunod sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, mamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong ihiwalay sa iyong bibig. Bibig. Kundi iyong pabulay-bulayin araw at gabi upang iyong masunod to obey na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Everybody say praise the Lord. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. Amen. At kung magkagayoy, matatamo ka ng mabuting kawakasan sa buhay. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya maraming Kristiyano na babagsak, maraming Kristiyano na wala sa Diyos. Maraming Kristiyano they fall down and falling away sa ating mahal na Panginoon. Nababagsak ang buhay. Bakit? Ang sarili lang masunod. Hindi sumusunod
sa kalooban ng Diyos. Yung pagsimba, mga minamahal, napaka-importante ito. Si Abraham, tinawag siyang the great men and heroes of faith in the Bible. And he called by God a friend of God. Why? Because of the righteousness that he doing. Sa katwiran na ginawa ni Abraham sa kanyang pagsunod sa Diyos. Si Abraham natanda na, nanganak si Isaac, pinangakuan siya ng maging mayaman, pagpapalain sa ng Diyos. Ngunit, tumiis siya ng grabing ilang taon, 25 years, ang pagtiis ni Abraham. Bago niya natanggap ang pangako ng Diyos na siya magkaanak. Pag magkaanak si Isaac, doon siya pagpapalain ng Panginoon. Ngunit sinubukan si Abraham ng Panginoon. At the early time, early in the morning, ginising si Abraham ng Diyos. Abraham, wake up. Fix yourself, your ass, and your son go to the mountain of Moriah. And to make an altar there and place, offer your life to me. As obedience, sumunod si Abraham. Sa pagsunod, mahirap ang kalay ng Abraham. Matanda na siya, ang Moriah galing sa kanila, lakarin niya pa ng 3 araw. Sakay sa asno, napakabagal ng asno, dala yung anak niya, pang magawa ng altar, ibigay lamang, ihalad niya, i-offer niya ang kanyang anak na Isaac, hiningi ng Diyos. Sacrificial offering, yung anak niya. Yung anak niya na isa lang, hiningi niya sa Diyos for within 25 years. Nga sa anak niya, doon siya pagpapalain ng Diyos. Ngunit sinubukan pa siya ng ating mahal na Panginoon. Ngunit si Abraham, hindi po tumanggi. Sumunod at sumunod siya. Yes, here I am, Lord. Umalis si Abraham, kasama niya mga alagad-alagad niya. Iniwan niya sa baba, sabi niya, stay here at babalik lang kami. Umakyat kami sa bundok ng Moriah upang magbigay ng offering, burnt offering sa ating mahal na Panginoon. Sama-sama yung anak niyang si Isaac. Hindi alam ng anak niya nga siyang igapusin ng kanyang ama upang ibigay offering sa ating mahal na Panginoon. He is faithful like his father. He is obedient like his father. Sumusunod lang siya. Nung sabi ng anak niya, Ama, sino bang ihalad mo dito? Anak, ikaw ang hiningi ng Diyos. Hindi tumakbo si Isaac, tumulang luwa. Ama, ako niya ng gusto ng Diyos. Hindi ako magtanggi, susunod ako. Nang ginapos na ni Abraham si Isaac upang patayin, ilagay doon sa kanyang altar upang sunugin. Nung nakita ng Diyos ang kanyang tapatan sa kanyang pagsunod, how he obeyed God with all sacrifices. Biglang nagdalugdog, kumidlat, hallelujah, nagsalita sa bukid, mga minamahal, yung boses na malakas ng anghel, Abraham, Abraham, huwag mo nagawa ng masama ang iyong anak. Nakita na ng Diyos ang iyong pagsunod, ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal sa Kanya. Ngayon, lumiso ka, lumingi ka sa kabila, andyan na yung kapalit ng anak mo. Kaya ang lugar na yan hanggang ngayon tinawag na Jehovah Jireh. Yung lugar na yan, Jehovah Jireh. Our God is our greatest provider. Everybody say, praise the Lord. Sa pagsunod, wala ka dapat ikatakot. Kahit kamatayan pa ang hiningi ng Diyos, buhay, pag you are willing to obey God sa kanyang mga utos. Sabi ng Biblia, ikaw ay sa lahat mong lakad plano pag ginhawain ka ng ating Panginoon. You became prosperous and you became successful in life. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Hindi ka pabayaan malugmok, mawala sa kanyang linyada, kundi ikaw ay pagpapalain. You became prosperous. Maginhawa ang buhay mo. Hallelujah. Sa lahat ng buhay, mabuting kawakasan sa buhay, you became success. Hallelujah. Maabot mo ang goal mo. Maabot mo minimiti mo. Maabot mo yung ginagusto mo. Bakit? Sinunod mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 22, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod kay mas maigi pa sa halad. Amen? Sakripisyo.
Kung nagsakripisyo ka pa, naghalad ng buhay mo, nag-alay ng buhay mo with all sacrifices, at sumusunod ka pa, grabe, doble ang ganti mo sa ating mahal na Panginoon. Bakit? You're willing to sacrifice yourself, you're willing to obey God, dalawa ang ganti matanggap mo sa Diyos. Because the Bible say obedience is better than sacrifice. If you sacrifice yourself for the glory of God, to do the will of God, yan po, that is the good and better sacrifice. Kung nagsakripisyo ka para sa labas, sa libutan, walang kabuluhan ng sakripisyo po yon. Kaya ang sakripisyo mo sa labas, magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Amen. Disgrasya, kapahamakan. Pero kung nagsakripisyo ka dito para sa Diyos, hindi masayang yung sakripisyo mo. Bakit? Pinapakita mo how you obey God. Paano mo sinusunod ang Panginoon. So you are willing to give, to offer yourself with sacrifice because of your obedience to God. Hindi po yan mabaliwala sa Diyos. Ikaw po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Sa lahat mong lakad, you became prosperous. Ang hinginatnan katapusan ng buhay mo, ikaw po ay maging successful. Palakpakan po natin Diyos. Maraming naman. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya nakakalungkot po kuminsan sa ating buhay Kristiyano, yung panglalamig, natural po yun. Walang Kristiyano hindi nakaranas ng panglalamig. Amen. Lalo na pag mainit yung panahon, manglalamig ka. Palakpak. Nag-iisip sila. Mainit nga, manglamig ako. Pag ang panahon mainit, ang Kristiyano manglalamig. Pero pag malamig ang panahon, ang Kristiyano maiinit. Amen ba? Amen ba? Kung alangan kayo mag-amen. Kasi sabi, hindi na ako samba dahil mainit simbahan. Walang litig pa. Amen. Pero pag malamig yung panahon, marami magsimba. Dahil presko. Pero ang tunay na Kristiyano, hindi tumitingin sa panahon. Dahil sabi ng Biblia, season out of season, you go and preach the gospel and you was to worship and praise the Lord. Hindi po sa panahonan o sa walay kapanahonan. Mainit man, malamig, ulan, bagyo, lahat ng bagay, gawin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hindi na mamili ka lang ng panahon. Pag maganda yung mga nakasmile sa iyo sa sakit, natutuwa ka magsimba. Pag nakasimangot yung mga sakit, hindi ka na magsamba. Hindi po yun. Pag nakasmile sa iyong nanguna, gaganahan ka magsimba. Pag nakasimangot yung hindi ka magsimba, hindi po yun. Hindi tayo seasonal na Kristiyano. Tayo po, tinitingnan natin paano natin sinusunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bahala na. I don't care what people say. Bahala na, isnabin ako ng buong daigdig basta as long I am right in the sight of God. I don't care what people say about me as long I am right in the sight of God. Bahala na anong sabihin sa akin. Basta importante, malinis ang puso ko. Sumusunod ako at sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala akong pakialam kung kamustahin ako dili, hindi dyan. Wala akong pakialam kung pansinin ako hindi. Basta ako sambahin ko ang ating Panginoon. Sumasamba ako dyan, hindi po para sa tao. Sumasamba ako dyan, hindi para sa nangunguna. Sumasamba ako dyan, hindi para sa may kaibigan. Marami yung kaibigan. Sumasamba ako hindi para makikilala ko. So, hindi po. Kahit walang kumikilala sa'yo, walang kakamusta sa'yo, walang smile sa'yo, walang kumakamusta, so samba ka dito. Bakit? Ang sinasamba mo hindi tao, ang sinasamba mo ang Diyos sa langit. Pag sinunod mo ang kalooban niya, ikaw ay pagginawain at pagpapalain ng Diyos. Everybody say praise the Lord. May mga Kristiyano kasing emosyonal Emosyonal. Sumasamba dito ang pinapaluguran yung nangunguna. Kailangan pagpasok niya dito, kinakamusta ng nanguna, smile lang ng nanguna. Pag hindi siya smile, parang nakasimangot, iba na yung pakiramdam. Iba talaga galing ni Brandy. May pinipili. Ba't yung iba dyan, kinakamusta, iba na smile. Ako hindi. Sabi ng Biblia, the kingdom of God is not in sight, is not in feeling, but in faith. Ang kaharian ng Diyos, hindi po sa ating nakikita, hindi po sa ating naramdaman, kundi pananampalataya po yan sa Diyos. I am here just to worship the Lord. I have faith in God. Basta sinunod ka looban niya, alam ko, pagpapalain niya ko. Hindi lang, samba ka lang din sa nakikita. Sabi naman, sabi ba, not in sight. The kingdom is not in sight. Not in feeling.
Yung nararamdaman mo lang. May naramdaman ka o nakikita? Hindi po. The kingdom of God is not in sight, is not in feeling, but in faith. And the kingdom of God is not in meat, is not in drink. Hindi po dahil sa makain, hindi po dahil sa mainom, but righteousness and peace in the Holy Ghost. Katwiran, kapayapaan, kagalakan, pamagitan ng banal na Espiritu ang kaharian ng Diyos. Pag sumamba ka dito, pero yung puso mo, magbadama mo yung presensya ng Diyos, hallelujah, yung kaharian na bumaba sa puso mo, kapayapaan, kasiyan, kagalakan, ang maramdaman mo, hindi po dahil sa pagkain, hindi dahil sa mainom o may ibigay sa iyo o mayroon na may tunol sa iyo, hindi po yan. Hindi sa nakita mo rito, huminramdaman, wala. Panampalataya ang pagligos. Basta importante, masunod mo ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Obedience is an act or instance of being. Gawa at halimbawa ng pagsunod is an act or instance of being. Yun po ang tinatawag na obedience. Palagpagan po natin ang Diyos, mamaya naman. Everybody say, praise the Lord! Last na lang ang versikulo. Exodus chapter 19 verse 5. Lumampas na pala 5 minutes yung preaching ko. Hallelujah, praise the Lord. Exodo Kapitulo 19, versikulo 5. Hallelujah, praise the Lord. Usa karon kung kamo magapatalingog gayud sa akong tingog o magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimong akong kaugalingon nga mga bandi gikan sa kinatalabadan sa tanang mga katawan, kaya ang tibuok ngayuta ako man. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be my peculiar treasure unto me. Above all people, for all the earth is mine. Kung atin daw pinapatalinhugan, pinapakinggan ang salita, boses ng Diyos. Amen? Amen? Gaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, at iingatan ang aking tipan, yung mga salita niya, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin. Palagpakan po natin Diyos. Na higit sa lahat ng bayan, sabagkat ang buong lupa ay akin. Pag pinasunusunod natin, pakinggan natin ang tinig salita ng Diyos na pinapangaral dito at nababasa sa Biblia, at iningatan natin yung tipan covenant ng Diyos sa atin, anong sabi niya? Ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin. Maging kayamanan tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tamo? Pagsusundin nyo ang aking tinig at ingatan nyo ang aking tipan, you must to keep all the covenants of the Lord. Yung mga salita ng Diyos, kasuguan niya, that is covenant of God between us and God. Sundin po natin yan. Ingatan po natin, hindi natin mabrok at malabag. Upang sabi niya, magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin. Imagine, pagsunod lang natin, pagpakinig sa salita ng Diyos, naging treasure tayo, kayamanan tayo sa puso ng ating mahal na Panginoon. Naging kayamanan tayo sa ating Diyos. At higit sa lahat ng lupa, grabe, sabagat ang buong lupa ay akin. Lahat ng lupa sa Kanya, tayo po'y gawin niyang kayamanan sa puso niya. Pinagpala tayo pag sumunod tayo sa salita ng ating mga Panginoon. Sabi niya, magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin. Sino tayo na maging pag sumunod tayo sa salita ng Diyos? Iniingatan natin kanyang tipan, mga kautusan. Tayo po naging kayamanan ng Diyos sa kanyang puso. Who we are in the sight of God. Who became His treasure. Naging treasure tayo sa puso ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung anong hingiin natin sa Diyos, sa kanyang ibibigay. Proteksyonan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sumunod tayo sa Diyos, mga minamahal. Before it's too late, hindi pa huli ang lahat ng bagay. Pinapaalalahanan na tayo ng Diyos. Marami ng paalaala sa atin. Bigyan mo pansin, kapatid, yung paalaala ng Diyos sa iyo. Pag hindi mo binibigyan pansin ang paalaala ng Diyos sa iyo, baka ang kasunod yan, hindi ko na masabi.
ang Diyos nag-warning sa atin. 1, 2, 3. Pagkatapos yan, wala na. Hindi na po warning po yun marating sa iyo. Automatic. Judgment. Delikado pang judgment na ang darating sa atin. Dahil bakit? Hindi natin iingatan ang utusan tipan ng Diyos sa ating puso. Hindi natin pinapakinggan ang mga salita ng Diyos. Ang kalibutan ngayon, grabe niya. The world is talagang getting worse and worse. Grabe ng mundo ngayon. Kung hindi ka magpakainit sa sikap, isa ka sa madala. Sabi ng Biblia, before the son of perdition rise up and he exalted himself as God, sit in the temple, magkaroon muna ng falling away first. Marami munang malaglag, mawala, mahiwalay sa paanan ng Diyos na Kristiyano. Kung ikaw pinapalahanan ka ng Panginoon pa hindi ka pa nahiwalay sa Kanya, ibalik mo ang una mong pag-ibig sa Diyos. Ibalik mong una mong kainitan sa Panginoon. Sabi niya, regain your first love to the Lord, or else I will get the candlestick in your life. Alisin niyo yung ilaw, kandilyo sa buhay natin. Except you be repent. Maliban na kung magsisisi ka. Pagsisihan mo yung lahat mong pagkukulang, pagkakasala, ibalik mong una mong pag-ibig. Regain your first love to the Lord. Ibalik mong una mong ginagawa at pag-ibig sa ating Panginoon. Swerte tayo, may Diyos tayong puno ng pag-ibig, may treasure tayo sa Kanya. Hindi tayo pinabayaan, mga minamahal. Minsan nakalungkot lamang mga Kristiyano, inaabuso natin yung pagmamahal ng Diyos. Lalo ka mo mga choir members, ginagamit ka mo sa gawain ng Diyos, huwag kayo magmalaki. Huwag kayo magmayabang. Wala tayong pagmayabang sa ating Panginoon. Papasalamat kita, kinahabagan kita. Sintunado yung mga boses natin, ginagamit tayo ng Diyos mga uwi. Kaya audition kayo, sa dako ng tanghalan, hindi ko matanggap kayo. Ngunit dito, tinatanggap kayo ng Diyos. Bakit? Treasure tayo sa puso ng ating Panginoon. Kasi umpisa nga sinod natin ang kalooban ng Diyos. Pero ito mga choir member ni panalaga ng pagkatawag sila. Nakakalungkot sa mga Facebook, marami ka nakikita, nagpo-post ng mga Facebook nila. Mga minmal, ikaw kapatiran ka, choir member ka, hindi ka dapat mag-post. If you are a professional, if you are a graduate, a professional, hindi mo dapat ikalat ang imong sarili in the social media, magpo-post ka tungkol sa imong life, sa imong mga forever sa puso, nakakahiya. You are not a professional. Kinakalat mo yung sarili mo, love life mo sa Facebook, you are not a professional. Sinisira mo yung sarili mo. Dapat dun mo ikalat sa puno ng saging yung love life mo. Huwag sa social media. Nakakahiya. Tapos tumatayo pa kayo dito, mga choir member pa kayo, ang kapal na mukha natin. Mga minamahal, sinisira yung church. Sinisira yung iglesia. Sinisira yung pangalan ng Diyos sa buhay nyo. Sa Biblia, ipahiya nyo daw ang Panginoon sa sarili nyo. Ipahiya din kayo ng Diyos. Huwag natin ipahiya ang Diyos sa buhay natin. We are all Christian, Christ-like. The glory and face of God shine on us. Huwag natin ipahiya ang Diyos sa sarili natin. Mga Kristiyano tayong tinuringan, minahal, naging treasure tayo sa puso ng Diyos. Dapat gawin natin treasure sa natin sarapan ng mga tao upang sila po'y gurumispito, gumalang sa atin bilang membro tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ginagamit kayo sa pulpito. You must take care yourself. Sa Biblia, ingatan ang aking tipan. Ingatan yung tipan ng natin sa Diyos. What is tipan? Covenant. What is covenant? That is a relationship and agreement between us and God. Huwag natin sirain yan, ngatipan, covenant, yung ating agreement and relation sa ating Panginoon upang sabihin ng Diyos, upang magiging isang tanging kayamanan kayo sa aking puso, sabi ng Diyos. Hawitan natin, Diyos, mga minamahal. Magkakaisa tayo sa gawain ng Diyos. Malapit na bumalik ang ating Panginoon. Malapit na ang ating adversaryo. Kailangan nating pagkakaisa. Ibalik natin ang una nating kagalakan, kasiyahan, pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ang isipin natin, Lord, I am ready to be yours into the vineyard. Handa na ako magpagamit sa iyong gawain. Use me into the vineyard, Lord. Use me into the ministry. With all my efforts and my strength, Lord, I am willing. Magamitin mo ko sa iyong gawain.
as a choir, as an adults, a fine single, instrumentalist, preachers, ano pa na, mga maraming bagay na gamitin tayo ng Diyos. Use me financially, Lord. Pinagpala mo ako. Gamitin mo ako sa iyong gawain. Maraming bagay na tayo gagamitin ng Diyos. Dahil naging treasure tayo sa puso ng ating mga. Hallelujah. If you ask me for an offering, I'll give. Gawin natin offering ating buhay sa Diyos. If you want the Diyos yung kamay. sacrifice, I will pay. Singgit talaga. But my life is all I have and I need it. Hallelujah. Singgit talaga yan. Dedicated to the honor of your name. Now we will abide Humbly I will bow down as your servant. Magpaubos kita. for your command. I am willing to obey for your command. I commit my trust to you, for you I commit to you my trust in the servant. I delight within the Delight in the guidance of your hand. Here I am, Lord. I'll follow your command. I'll see my God. My code is supposed to be. Here I am. Oh, here Your book of truth is living in my heart. Bigayin mo ang puso mo. Sikapin mo ang puso mo. From the beginning, Pakinggan mo misahe ng awit para sa atin. there's a call for me to play my part. Here I am. Here I am, Lord. And And I'm lost to your will. Here I am. I'll follow your command. Hallelujah. here I am Jesus. until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I Here I am. am, Lord, here I Hallelujah. am, here I am, Singit, hallelujah. Lord, here I am. Sabi ng awit, here I am, Lord. Si Abraham nung tinawag, ginising ng Diyos, ang sagot niya, here I am, Lord. I am willing to obey your command. I am longing to do thy will, Lord. Nandito ako, Panginoon. I am willing to obey your command. I am willing to obey your will. Yan ang Kristiyano. Hindi tayo tatanggi sa tawag ng Diyos. Ang sagot mo, here I am, Lord. Don't say no to Jesus, but say yes every day and say yes anyway. I am longing to do thy will, and I longing to do thy command, Lord. To obey thy command. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Jesus. Mami naman. Abang naramdaman yung presensya ng Diyos, itaas yung kamay.
Manalangin tayo. Kausapin natin ang ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, nandito kami sa harapan mo sa dalangin propeta, mga pastor. Lord, here I am, Lord, here we are. And we're willing to do thy will and to do thy command and to obey thy commands, Lord. Tulungan mo kami, sumunod kami sa iyo. Magpasakop kami sa iyo. Dahil pag sumunod kami sa iyo, Lord, prosperity and success ang aming matanggap. This is the price of success, Lord. At kung aming gampanin, ang aming antipan namin, tipan mo para sa amin, pakinggan namin mga boses mo. Naging treasure kami sa puso mo. Sino kami? Di kami karapat dapat makasalanan kami. Papan grabe yung pagmamahal mo sa amin, Lord. Tulungan mo kami, magampanan namin tungkulin namin. May balik ang unang pag-ibig namin sa dasig sa paglingkod sa iyo. Pagpalain mo at magkatawahan mo sa oras na to, Lord. Pagpalain mo na sila sa matinapin sa labaga, Lord. Sa pangalan ni Jesus na mga pastor. In Jesus' name. Patong kamay sa ulo niya. Mamilat tayo mag-review. Ikaw po malapay mabang kapangyarihan mo sa aming ligitaan. Malatlan magkapatangan anak mo may kapangyarihan. May problema. May karamdaman. Pagaling mo sa hiyot. Badlungan niyo. I better problems. Di mo improve the sickness and this cast out. Cast out from them right now. The might of Jesus. Be healed right now. Promise. Bless thy children financially. Peace and right now, my God. Jesus' name. Amen. Name of the Lord. Hallelujah. Everybody service the Lord. Palagpagan po natin Diyos, ma'am naman. Lahat po tayo tumayo. Pasensya na kayo, ma'am naman. Linabot tayo ng Snowy Media dahil 5 minutos na lang yung natira sa preaching ko. Akala ko madala ng 5 minutes, hindi pala. Taas yung kamay niyo, ma'am. Sumigaw ng malakas 3 beses. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Huwag mag-absent. Amen?